Hi everyone! Good evening! I'm back. This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Alam kaya ng kalaban na siya na ang malakas dito sa labanan ng MGI All-Stars? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na, makamamasang dyan na laging tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang MGI All-Stars tayo ngayon. So ito nga, grabe. Dahil yesterday, nagkaroon na nga ng welcome presentation ang mga kandidata dito sa MGI All-Stars. Kanino nga ba kayo napabilib at nabonggahan ng bonggang-bongga? Syempre, ang ating mga kandidata na 5 kandidata dito sa MGI All-Stars, hindi talaga sila nagpakabog. Sobrang nagustuhan ko talaga yung atake nila. Winner ang eksena ng mga kandidata natin, in fairness. Mula kay Imelda, na talaga namang kita natin yung aura niya yesterday. Sobrang panalo, may glowing talaga ang kanyang mukha. Sabi ko nga, in fairness, ang ganda pala ni Imelda. Tapos pangalawa, syempre hindi rin nagpakabog si Alexia. 'Di ba? Si Alexia na pumasok sa sa voting system, 'di ba? At ayun nga nabigyan ng recognition kahapon. Ang sabi ko, oy, winner. At iba yung energy din talaga ni Alexia, lumalaban. At syempre, hindi rin nagpakabog dyan si Pusha Ravina, na talagang masasabi ko din, in fairness din, mahataw. At saka syempre, hindi rin nagpahuli si Kaylin Trajano, na talaga namang masasabi ko, in fairness kay Kaylin, paandar talaga. At saka syempre, hindi rin nagpakabog syempre ang Gasili Ganados sa mga Latinas na, alam mo yon, ang lalakas daw ko, no? Charot! So, eto na nga. So, ang chika, napansin ko lang, si Pusha at saka itong sino ba to? Si Pusha at saka si Miss Vietnam, never sila nating nakitang magkasama nagbabanding together. Sa totoo lang, etong mga nakaraang araw, sa bagay, late naman din dumating talaga si Pusha at ayun na nga, biglang may eksena na. Pero hindi natin sila kahapon nakita na nagpicture together. Kahapon nandoon ako pero hindi ko sila nakita na nagkasalubong at nagtsikahan ng bonggang-bongga. Walang ganon. So, sa mga hindi pa nakakaalam, si Pusha at saka itong si Miss Vietnam ay parehas silang international title holder na Miss International Queen. So, nauna lang konti si Vietnam and then ito si Pusha ay recently lang, di ba, na naging na naging queen ng Miss International Queen, kung di ako nagkakamali, 2022 or 2023, ganon. Anyway, so yon. So, maganda yung performance nila kahapon na ipinakita at talagang hindi sila nagpapakabog. Siyempre, they are queens, di ba? Lalo na si Vietnam, hindi talaga nagpapakabog. Nakita ninyo, nagpalit pa ng damit si Vietnam. Ganon siya kabongga. Pero, yung beauty niya, sorry to say, pero hindi talaga ako nagagandahan sa kanya. Maganda siya, but ang masasabi ko ay, kumbaga parang yung beauty niya, donya-donyahan lang, ganon. Alam naman natin ng mga Vietnamese talaga, naman sila, di ba? Kalmado, fresh overload, ganon yung mga itsura talaga nila. But, nandoon ako kasi sa part na parang ang inaabangan ko sa kanya, yung kung ano ba yung ipapakita niya sa competition na to. Yung kumbaga parang gano'n ba talaga siya kaganda. Yung nakita ko sa kanya yesterday, parang nakita ko sa kanya nung Miss Universe na binonggahan niya lang konti. Ganon. Anyway, so let's see ko anong magiging laro dito ni Vietnam. Pero, sa totoo lang, kung pabonggahan, natalo niya doon si Pusha yesterday. Kasi si Pusha kasi simple lang yung mga sinusuot niya yesterday. Tapos, yung eksena niya, simple lang. Hindi naman talaga masabi mo na wow. Pero kabugera.
But mas naging kabogera para sa akin si Kaylin Trajano na para no, dead ma siya sa lahat dahil ang eksena talaga ni Kaylin, kahit nandoon lang siya sa posisyon niya, hala, tingin dito, tingin doon, talagang nagdo-turn siya. Yung alam mo yun, na parang lahat binibigyan niyang pansin. In fairness kay Kaylin, marunong talagang maglaro at hindi siya steady lang. Oho, hindi ko alam kung madidemerit ba yun dahil ang likot-likot niya or okay lang doon sa organization. But Kaylin talaga, isa sa mga pasabog. Kumbaga, kung merong bonggang-bonggang kagawn itong si Vietnam na umeksena pa at nagpalit pa, pero si Kaylin, Diyos ko, kinabog niya talaga yung performance ng dalawang reyna sa International Queen dahil paghubad pa lang ni Kaylin na ay winner na, di ba? So, napansin ninyo yon. Yon. And then, eto, syempre na-alarma na yun lahat dahil lumabas na nga ang Gasini Ganados. Napansin din ninyo na hindi rin sila talaga nagbabanding ng mga Latinas na to. At lalong na sinasabi nila na malakas daw si Miss Latina na si Yamelex, di ba? Si Yamelex, malakas to eh. At saka etong si Colombia na si Vanessa. Yamelex Hernandez saka si Vanessa Fulgarin. Yes! Ng Colombia. Sila talaga yung eksena. May mga nakikita pa nga ako na nagbabanding silang dalawa pero naglalo muna sila ng eksena. But, in fairness naman kay Colombia, pag tinignan mo talaga siya sa performance niya yesterday, ang haba ng bihas, panalo ng galawan. So, parang ang nakita ko sa kanya, yung yung nakalaban ni sino ba to? Ni Pia Wurtzbach, ganon. Tapos alam mo yun, ang ganda nung hakbang, ang ganda ng katawan, panalo, di ba? So yun, so kaya sabi ko, in fairness talaga, may laban talaga itong si Colombia. At kung face value naman ang pag-uusapan, may laban naman syempre yung pambato naman ng Dominican Republic na ito na nga si Latina. So yun. So parehas naman sila talaga magkaiba ng eksena pero alam mo yun, ang lakas ng laban nila. Kaya marami nagsasabi na sila daw ang possible na mag-top 3 or sila daw ang possible talaga na matira sa dulo ng kompetisyon. Ayun ang sabi at intriga doon. Pero sa nakita ko namang performance kagabi ni Gasini Ganados, manginig sila kay Gasini dahil si Gasini ang nakikita ko lalamon sa mga ganda nila ng bonggang-bongga. At kung ganda din naman ang pag-uusapan, wala naman akong masabi dahil talagang nanlalamon talaga ang beauty ni Gasini yesterday na kahit ako parang oy, bongga. Materyales, merong ibubuga ang mga materyales ng mga dalawang kandidatang nabanggit natin. Pero si Gasini kasi ang may wow talaga. Wow, wow, wow. Ang lagi ko naman sinasabi sa inyo, kapag ang beauty queen, dapat may wow ka. Dapat pag tinignan ka, masasabi nila sa'yo, wow, ang ganda nga, di ba? At yun ang katangian na meron si Gasini Ganados dito sa competition na nag-a-assure sa akin na parang, oh my God, mukhang siya yata ang mananalo dito ng MGI All-Stars. Ganon. And then, hindi ako magugulat kung siya ang mananalo. Tulad nga na sinasabi ko ngayon pa lang, meron talaga akong nakita na wow, 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 wow. At sabi ko nga, yung wow na yon ayun ang magpapanalo sa kanya, di ba? Pero syempre, kailangan gamitan ni Gasini ng bonggang-bonggang mga materyales din na panggulat din sa lahat. So, ang maganda kay Gasini, ang laro niya dito ngayon, medyo parang hindi pa pumapalo ng todo-todo. So, nandoon lang siya na, sige, patikim pa lang. Pero hindi ko alam kung makukonsistent niya to, yung kanyang wow, 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 hanggang sa dulo, at magpapasabong nga ba. Pero kung ganun yung gagawin ni Gasini, si Gasini ang mananalo ditong MGI All-Stars. And then, si Peru din. Malakas din si Peru. So, si Peru isa sa mga nakita ko na bongga din ang performance kagabi. Yung beauty niya talagang swak na swak. Kaya sabi ko, in fairness, malalakas talaga ang mga kalaban niyang Latina at laban kay Gasini. So, hindi naman sila alphabet na sa Philippines, hindi ganun eh. Alphabet sila by name. Kaya ayun nga lang, medyo ang drama nung dalawa ay nasa huli
At medyo nakakadagdag kasi factor yun kapag nasa huli kang kandidata tapos may mga ganyan may mga ganyang pasabog ka. Kaya sabi ko, in fairness, so sabi ko baka mag-perform talaga yung dalawa din. So, abangan din natin sa magiging laro ni Latina or ni Dominican Republic at saka syempre ni, ayan na nga, ni Colombia na si Vanessa Fulgarin. And then, tingnan din natin kung oobra din ba ang laro ni Peru dahil si Peru ay matindi din yung laban. Sabing ganon, pagdating naman daw sa trans, nako, mukhang hindi naman daw ipapanalo ang trans dito. Ako parang feeling ko lang to ha, ang magiging laro dyan, parang 4 na babae, isang trans ang papasok sa top 5. Yung gano'n yung nararamdaman ko. And then, malakas ang laban ni Kaylin, laban doon sa dalawang girl lalo na international title holder na. So, parang feeling ko, si Kaylin ang papasok sa top 5. So, yon. Kasi di ba parang feeling ko, magta-top 5, isa doon palulusutin nila para to be fair. Kumbaga para yung mga trans maging welcome sila lahat at ayun nga, kung makakarating sila sa top 5, papasok sa top 5 yung isa sa mga trans, parang maganda siya para sa lahat, di ba? But, kamusta naman daw si Faith ng Ghana? Actually, mas bongga pa si Faith nung lumaban siya sa Miss Grand International nung nakaraang taon, nakalaban ni Emma Tiglao, more than ngayon. So mas parang nakita ko na mas bongga siya doon. But hindi din natin alam, malay mo isa siya sa mga lumusot dahil malakas din naman talaga din si Faith. Ang nakikita ko, mas nalalakasan pa rin ako sa ipinapakitang laban syempre ni Colombia, ni Dominican Republic. And then, of course, malakas din ang laban, syempre, ni Gassini Ganado. Si Gassini Ganado yung nakikita ko na parang, ay nako, matakot kayong lahat kay Gassini. Ganon! Talagang nanlalamon talaga yung beauty niya ng bonggang-bongga. But let's see kung ano nga bang ipapakita pa ni Gassini hanggang sa dulo ng laban. Diba? So, yon. So, I'm so excited. So, kayo ba? Excited ba kayo? Dapat ma-excite kayo ng bonggang-bongga. So, yon. So, syempre maraming salamat sa lahat ng tumutok. Kayo guys, ano guys ang tingin ninyo at assessment ninyo sa mga nangyayari dito sa MGI All-Stars. So, kahapon, ayun nga, di ba, paandar na ang mga girls. Also, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.